Hello mga ka-NC, mga ka-welding, kumusta po? At welcome back po ulit sa ating YouTube channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Nick Odaelo, your trainer and facilitator for today. And this video mga ka-NC at mga ka-welding ay pag-usapan po natin yung mga termino po na ginagamit ng mga welder, no? Kasi napaka-importante po mga ka-NC at mga ka-welder na alam po natin yung mga terms na ginagamit dyan sa welding. Kasi isa po tayong welder. Pero bago po ang lahat, kung kayo po ay bago pa lang sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at i-bell all upang kayo po ay magiging updated po sa lahat ng ating ina-upload. So, ready na ba kayo mga ka-NC? Kung ready na kayo, tara na, samahan niyo ako. So, ano po ba yung mga terms na kailangan nating malaman at matutunan sa welding, mga ka-NC at mga ka-welding? So, meron po tayong siyam na basic po na dapat nating malaman. So una po mga ka-welding at mga ka-NC, ito pong tinatawag nating base metal. So isang term po na ginagamit sa welding, no? Itong tinatawag na base metal. So ano po ba yung base metal? Ang base metal mga ka-NC at mga ka-welding, ito po yung metal na wini-welding natin. So ito po, for example po, ito po yung wini-welding natin, ang tawag po dyan ay base metal. So yun po mga ka-NC at mga ka-welding, yan po yung pinakauna, no, na terms na maririnig at ginagamit natin sa welding. Pangalawa po, ito pong tinatawag nating weld bed. So ano po yung weld bed? Isang terms po na ginagamit natin sa pagkilala po ng agi ng welding. So for example mga ka-NC at mga ka-welding, so ito po yung weld bed mga ka-NC at mga ka-welding, ha. Yan po yung nakikita natin, yan. Pagtanggal po natin ng slag, ang natira dyan ay yung tinatawag na weld bed. So yun po mga ka-NC at mga ka-welding ang pangalawa. At ang pangatlo naman yung tinatawag nating weld defects. So ano po yung weld defects? Ito po ay isang termino na ginagamit po sa welding sa pag-identify po ng mga defects o yung hindi pumasa sa standard sa welding. So lahat po na hindi pumasa sa standard sa welding, ang tawag po dyan ay defects. Marami po yan mga ka-NC at mga ka-welding. At sunod po na terms na ginagamit natin sa welding, itong pong tinatawag nating weld line. So ito po yung pang-apat. So ano po yung weld line? O ano po ba yung ibig sabihin ng terms na weld line sa welding? So ang ibig sabihin po niyan mga ka-NC o mga ka-welding ay yung ano po, yung linya po, for example, ito po, dinugtong natin itong dalawang metal. So, yan pong linyang yan, yung nakikita natin na titirahin natin, ang tawag po dyan, yan po yung weld line natin. Ibig sabihin, dyan po tayo mag-welding. Dapat yan po yung sundin natin, mga ka-NC at mga ka-welding. So, yun po ang tinatawag na weld line. Ha? So, yun po yung pang-apat. At yung pang-lima naman mga ka-NC na terms na ginagamit natin sa welding, ito pong tinatawag nating weldment. Ano po ang ibig sabihin sa weldment na term na ginagamit natin sa welding? So ang ibig sabihin yan mga ka-NC ay resulta po ng wineldingan. Yun po yung pinaka simpleng sagot. Siya po yung result ng
winildingan. So yun po mga ka-INSI at mga ka-welding. At pang-anim, ito pong tinatawag nating welding. So yung term po na welding, ano po ang ibig sabihin talaga niyan? Ang ibig sabihin niyan mga ka-INSI, napakasimple lang mga ka-welding, ay dalawang metal po na pinagdugtong, no? Gamit po yung init. At sunod mga ka-INSI at mga ka-welding, ito pong tinatawag nating welding electrode. So ano po ba yung welding electrode? Ang welding electrode, ito po yung gamit natin sa pagdugtong po ng metal, no? Sa SMAW po, ito po yung dapat gamitin na terms sa materials na ginamit natin sa pagdugtong. Itong tinatawag nga electrode. Ito po yung rod na meron pong coating na flux. Karaniwan, ang ginagamit nating terms sa ating electrode ay welding rod. Pero hindi po yun ang correct na tawag dyan. Ang pinaka-correct po na tawag dyan ay welding electrode. So, pang-walo, itong tinatawag na welding rod. Ano po ba itong welding rod? Ang welding rod mga ka-INSI at mga ka-welding, yan po ay isang metal na wala pong coated na flux. At yan po ay hindi po ginagamit sa SMAW. Yan ay ginagamit po karaniwan sa gas welding. So, panghuli o pangsyam, ito pong tinatawag nating welding torch. Ito po ay gamit sa gas welding din, hindi po ginagamit sa sa SMAW, no? For example po sa acetylene, so meron pong tinatawag diyan na welding torch. So yung pong sindihan natin para magkaroon ng ng init. So yun po mga ka-INSI at mga ka-welding. Sana po ay kayo po ay nasihan po sa ginawa nating video ngayon at kami po ay nakatulong sa inyo kahit sa simpleng bagay lang po. At ulitin ko po, maraming salamat po sa inyong walang sawa na pagsuporta sa ating YouTube channel at mabuhay po kayo mga ka-INSI at mga ka-welding. At sa sunod na naman nating video, bye-bye!